Kabanata 851. Matagal na nasa washroom si Cynthia. 30 minuto ang lumipas, pero hindi pa rin siya lumalabas. Cynthia, okay ka lang? Kumatok si Zachary, ngunit walang sagot. Naramdaman niyang may mali, kaya pinilit niyang buksan ang pinto. Natigilan siya. Hubad si Cynthia sa bathtub. Nakalubog ng mahina ang kanyang balat, at ang alon ng tubig ay tila humahaplos dito. Umikot si Zachary, bumubulong, sorry, akala ko. Humakbang siya, at huminto. May mali, lumingon siya. Nawalan ng malay si Cynthia. Mabilis na binuhat ni Zachary, at binalot ng tuwalya, at inihiga sa kama. Tinapik niya ang mukha nito, na tinawag, Cynthia, Cynthia. Dahan-dahan siyang nagising. Walang buhay ang mga mata niya, at mapotla ang mukha, nangingilid ang luha. Mahina siya. Dadalhin kita sa ospital, sabi ni Zachary, na kinukuha ang telepono. Kumapit si Cynthia, na humahagulgol, nanginginig. Isang habang buhay na kalungkutan ang pinakawalan. Nadulas ang telepono ni Zachary. Nanigas ang kanyang mga braso, at hindi niya siya niyakap o tinulak. Nakakaawa si Cynthia, at kailangan niya ng pang-aaliw. Hindi ko siya kayang itulak ng walang awa. Sumigaw ang mga bodyguard, sino ka? Umatras. Nabasag ang pinto, at sinalakay ng mga reporter ang silid, na kumikislap ang mga kamera. Kinuna nila sina Zachary at Cynthia. Nanginginig si Cynthia, natatakot, at nalaglag ang tuwalya. Kinuha ni Zachary ang kumot, at tinakpan si Cynthia, umikot, at sumigaw, gusto niyo bang habulin ko kayo? Natakot ang mga reporter, na tumakas ang ilan, at nagpatuloy ang iba sa pagkuha ng litrato. Dumating ang 2 bodyguard, pero mas maraming reporter ang dumating na walang humpay. Nahirapan ang mga bodyguard. Sinangga ni Zachary si Cynthia, at tinawag si Ben. Dumating si Ben na may mga tauhan, at pinaalis ang mga reporter. Imbestigahan agad ito. Alamin kung sino ang mga kasangkot. Parusahan sila, utos ni Zachary. Naiintindihan, sagot ni Ben, na umalis kasama ang mga bodyguard. Sa pinto, nanlaki ang kanyang mga mata. Miss Lindbergh. Isara ang pinto. Hindi narinig ni Zachary si Ben. Lumingon siya, at nakita si Charlotte. Nanigas siya. Naningkit ang mga mata ni Charlotte, na nag-aapoy sa galit, puot, galit, paghamak, at pagkasuklam. Miss Lindbergh, hindi pagkakaunawaan ito. Sinubukan ni Ben na magpaliwanag, pero sumagot si Lupin, paano ito hindi pagkakaunawaan kung hubad siya? Nakikita namin ito. Tanga ba kami? Sigaw ni Morgan. Ikaw. Walang sinabi si Charlotte. Tinawagan niya si escort. Nag-vibrate ang telepono sa mesa. Tiningnan ni Charlotte ang telepono, at lalong tumitindi ang galit, na may mapanuksong ngiti sa labi. Tiningnan niya ang nakakaawang si Cynthia, tapos si Zachary, na puno ng galit ang mga mata. Oh, ang galing mo, sabi ni Charlotte. Magaling kang artista. Niloko mo na naman ako. Nagpanggap kang 2 tao, para lokohin ako. Nagpanggap kang tapat na asawa, pero may iba ka pala. Masamang hayop ka. Gustong magpaliwanag si Zachary, pero hindi niya alam kung saan magsisimula. Umirap si Charlotte, umalis sina Lupin at Morgan sa likuran. Tumingin si Ben kay Zachary, na walang masabi. Ipahatid sa ospital si Cynthia, kalmadong utos ni Zachary. Naintindihan, sagot ni Ben, at tumawag agad. Isinuot ni Zachary ang coat, kinuha ang telepono, at sinundan si Charlotte. Gustong manatili ni Cynthia, pero hindi siya makapagsalita, at pinanood lang siyang umalis. Magpahinga na po kayo, Miss Blackwood. Ipapadala ko ang doktor ng hotel, sabi ni Ben, na isinara ang pinto. Si Zachary kaya ang lalaking nakamaskara? Tanong ni Morgan. Oo, sagot ni Lupin, takot na nakatingin kay Charlotte. Kalmado si Charlotte, pero malamig ang mga mata niya. Huwag kang magalit, Miss Lindbergh. Hindi siya sulit, sabi ni Morgan. Manahimik ka, senggal ni Lupin. Natahimik si Morgan. Bumukas ang elevator. Humakbang si Charlotte pero humarang si Zachary, hingal na hingal galing sa pagtakbo sa 10 palapag. Mag-usap tayo, sabi niya.
Hindi niya alam kung bakit naroon si Charlotte, ano ang alam niya, ano ang naaalala niya. Kailangan niyang maiwasan ang maling pagkakaintindi. Ano ang pag-uusapan natin? Tanong ni Charlotte. Itinaboy mo ang ina ng mga anak mo sa kasal niyo. Nagpadala ang mga knock ng mga assassin sa T-Nation at pinatay si Mrs. Berry. At kinuha ang kustodiya ng mga bata. Natigilan si Zachary. Alam na niya, lahat. Aminin mo na, sigaw ni Charlotte. Binubuli at pinahiya ninyo ako noong mahina at walang pera ako. Hindi totoo yun. Makinig ka, tama na, putol ni Charlotte. Maghintay ka, Zachary knock. Babawiin ko ang lahat ng kinuha ng mga knock ng 10 ulit. Magbabayad kayo. Tinulak siya ni Charlotte at umalis. Natulala si Zachary, na puno ng emosyon. Alam niyang malalaman din ito ni Charlotte pero hindi ganito kabilis. Mr. Knock, ayos lang po kayo? Tanong ni Ben. Bumalik sa sarili si Zachary. Umalis siya na bumubulong, alam na niya. Lahat. Natuklasan niya ang relasyon niyo. Tanong ni Ben. O naalala na niya ang lahat? Wala pa yata siyang maalala, sabi ni Zachary. Kung maalala na niya, mas magiging masama ang reaksyon niya. Malamang kay Olivia niya nalaman. Mabuti naman, may pag-asa pa, sabi ni Ben. Ipaliwanag mo sa kanya. Oo, sagot ni Zachary, at nagtanong, ayos na ba sa taas? Oo, sabi ni Ben. May pinadala si Reyna, at may iniwan akong 2 tauhan. Magiging ayos si Miss Blackwood. Ang mga reporter, tanong ni Zachary, nakatakas sila. May footage ako, at masusubaybayan namin sila, sabi ni Ben. Good, komento ni Zachary palabas ng hotel. Nakita niya ang mga pulis na nakapalibot sa kalsada. May mga bakas ng aksidente, kaya nagtanong siya, ano ang nangyari? Nabangga ang sasakyan ni Sharon. Tumawag ako ng pulis, ulat ni Ben. Naipadala na siya sa ospital, at hindi naman delikado. Hindi siya naka-seatbelt, kaya lumipad siya palabas at bumagsak sa flower bed. Niligtas yun ang buhay niya, pero ang driver niya namatay. Maraming nagkataon, ungol ni Zachary. Kumunot ang noo niya, may mali. Parang kakaiba ang lahat ngayong gabi. Sobrang tagpo, parang pinlano. Nag-iisip pa si Zachary nang makaramdam siya ng pagkahilo. Mr. Knock, tawag ni Ben, tinulungan siyang makapasok sa sasakyan. Pagod ka na. Kailangan mong magpahinga. Pagkasakay, ipinatong ni Zachary ang ulo sa palad, at ulong, kontrolin ang media. Huwag hayaang magsulat sila ng kalokohan. Naiintindihan, huwag kang mag-alala. Hinatid ni Ben si Zachary at tinulungan siyang magpalat ng damit para makatulog. Pagkatapos, umalis si Ben para kausapin ang media. May kakaiba rin siyang naramdaman. Parang chain reaction. May nagplano ba nito? Pero hindi siya nagmadaling mag-isip kung sino ang may sala. Hindi halata. Tinarget ng media ang Blackwoods. Sinusundan nila, at kinukunan ng litrato. Ang pagkikita ni Cynthia sa isang lalaki sa hotel na maging sikat na balita. Masigasig sila, at hindi na nila iniisip ang pagpasok. Nasa huling yugto na ang Blackwoods, at ang Cinder Group ay malapit ng mabankrupt. Hindi na sila natatakot sa Blackwoods. Wala si Ben noong mangyari ang insidente. 2 bodyguard lang ang nasa labas. Hindi nakilala ng mga reporter si Zachary, kaya sila ay walang ingat. Walang lusot. Kung may sisisihin, si Sharon ang pangunahing sospek. May motibo siya. Sinaktan niya ang Lindbergh Corporation, at pinipilit ni Taylor na ayusin ang problema. Gusto ba niyang idamay ang mga knock at pilitin si Zachary na tumulong? Posible. Pero hindi makikinabang si Sharon. Muntik na siyang mamatay. Hindi siya papayag sa ganito. Kung siya ang may plano, hindi niya hahayaang maghubad si Cynthia. Kaya hindi si Sharon. Pero sino? Naalala ni Ben ang sinabi ni Sharon. What the hell did that mute drug you lot with? Hindi mo ba nakikita na peke siya? She might look harmless, but inside, she's evil. Si Cynthia ang nakinabang. Kung malaman ang insidente, ang pressure ng media ang maglalagay kay Cynthia sa posisyon na maging asawa ni Zachary. Nanlamig si Ben. Hindi si Cynthia ang gagawa ng ganito. Wala siyang kakayahan.
Kahit gaano siya katalino, wala siyang kapangyarihan. Kahit na baliwalain nila ang lahat ng iba pa, ang pag-engganyo sa mga mamamahayag at paparazzi na pumasok sa lugar sa tamang sandali ay magiging isang mahirap na gawain. Anong kalokohan ang nangyayari? Hindi ito maisip ni Ben. Sa sandaling iyon, ang tanging magagawa niya ay sundin ang mga utos ni Zachary at panatilihin ang media na nilalaman. Magkakaroon ako at maghintay hanggang magising si Mr. Knock bago ko mahawakan ang lahat. Hindi inaasahan ni Ben na matutulog si Zachary hanggang kinaumagahan. Malamang naubos na siya. Idagdag pa iyon sa katotohanan na marami siyang nainom noong nakaraang gabi, at sa palagay ko ito ay understandable kung bakit hindi siya nagigising kahit anong tawag ko. Gayunpaman, kailangan nila si Zachary upang gumawa ng mga desisyon, kaya kumatok si Ben sa pinto ng ilang ulit. Walang dumating na sagot, gayunpaman. It was the weekends, kaya lahat ng tatlong bata ay nasa bahay. Pababa na sila ng hagdan para kumain ng tanghalian pagkatapos ng klase nila. Noon nila nakita si Ben na paikot-ikot sa harap ng kwarto ni Zachary. Kumakbang si Robbie pasulong at nagtanong, "Ano ang mali, Mr. Ben?" "Mayroon akong apurahang bagay na ere-report sa daddy mo," ang nag-aalalang sagot ni Ben. "Mr. Robbie, gusto mo bang pumasok at magsusuri?" "No problem," sabi ni Robbie bago siya kumatok sa pinto. Walang sumasagot, kaya nagpaalam agad si Robbie, "Daddy, papasok na po ako ha." Habang nagsasalita si Robbie, binuksan niya ang pinto at pumasok sa kwarto. Sumunod naman sina Jamie at Ellie. "Mahimbing na natutulog si Daddy," komento ni Ellie. Naglakad na siya papunta sa gilid ng kama at nakita niyang nakayakap si Zachary sa kanyang unan at mahimbing na natutulog. Siya ay medyo nakasimangot at medyo naghihilik. "Daddy," mahinang tawag ni Jamie, "wake up. Hinahanap ka ni Mr. Ben." Hindi nag-react si Zachary. Lumapit si Robbie at tiningnan ang paghinga ni Zachary bago bumaling kina Jamie at Ellie, pagkatapos ay sinabing, "Ayos lang si Daddy. Dapat na tayong umalis sa ngayon." "Okay," sagot ng iba pang mga bata, bago silang tatlo ay sabay-sabay na lumabas ng silid. Nag-aalalang tanong ni Ben, "Paano ang nangyari? Natutulog pa si Daddy?" "Baka pagod na pagod siya," mahinahong sagot ni Robbie. "Mr. Ben, may nangyari bang seryoso kaya ba kinakabahan ka? Baka pwede mong sabihin sa akin ang tungkol dito." Natahimik si Ben at natigilan sandali doon. Medyo nagalit siya nang sabihin niya, "Ang mga bagay na ito ay pang-adulto. Masyado ka pang bata. Madalas kong tinutulungan ang aking daddy na basahin ang kanyang mga dokumento, kaya dapat ay matulungan ko siya ng kaunti pagdating sa kanyang trabaho," sabi ni Robbie, habang nakatitig sa mga dokumentong hawak ni Ben. Iminungkahi ni Robbie, "How about this? Gagawin ko na lang basahin ito sa study room." "Okay, I guess no harm will happen," sabi ni Ben bago niya sinundan si Robbie sa study room. Ang dating kamay na natapos ang mga dokumento at ipinaalala, "Narito, Mr. Robbie. Tingnan mo, may iba pa akong dapat asikasuhin at dadating pa ako mamaya. Basahin mo na lang ang mga dokumento, okay? Huwag kang gagawa ng iba dyan. Got it, magtrabaho ka na." Umupo si Robbie sa leather chair ni Zachary at nagsimulang magbasa ng mga dokumento sa Austronation. Habang nagbabasa siya, isang maliit na simangot at tumaas ang kilay niya. "Anong problema, Robbie?" tanong ni Jamie. Kinailangan niyang mag-tiptoe para makita ang mga salita sa mga dokumento, ngunit kahit na noon, kaya niya maliit lang ang kahulugan nito. Tinanong niya, "Ano ang nakasulat doon?" "May problema sa kumpanya," sagot ni Robbie habang nakakunot ang noo, "pabago-bago ang presyo ng share, at hinahanap ng mga shareholder si Daddy. Maraming negatibong tsismis na umaatake kay Daddy, at makakaapekto ito kay Daddy." "Talaga, anong gagawin natin?" sabi ni Ellie. Siya ay natakot, at ang kanyang maliit na mukha ay namutla. "Don't worry, si Daddy na ang bahala dito." Isa-isang binasa ni Robbie ang mga dokumento. Sa huli ay dumapo ang kanyang tingin sa isang dokumentong may pangalang Charlotte Lindbergh dito. Ang talagang ikinagulat niya ay ang larawan ng ginang ay nagpakita na ang babae ay ang kanyang mommy. Napakurap si Robbie.
Kinuha niya ang dokumentong iyon at pinagmasdang mabuti. Oo nga, walang duda, si Mommy, pero ang nakalistang pangalan ay Charlotte Lindbergh. Sinasabi nito na siya ang vice-presidente ng Lindbergh Corporation. Mayroon ding detalyadong paglalarawan sa ilalim. Sinabi nito sa kanya kung ilang shares ang hawak ni Charlotte sa Lindbergh Corporation, ang kanyang impluwensya sa buong mundo, ang kanyang mga nagawa sa mundo ng negosyo. Ipinakita pa nito ang mga proyekto na pinangangasiwaan niya sa ibang bansa at sa South Sea. Sa pagbabasa, nalaman ni Robbie na malakas ang hinala ng mga shareholder sa kumpanya na may pananagutan ng babae para sa mga pag-atake sa kanyang daddy at sa korporasyon. Robbie, what's wrong? Bakit ang sungit mo? Tanong ni Jamie sa tonong nag-aalala habang nakatitig kay Robbie. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 855. May kailangan akong kumpirmahin, sagot ni Robbie. Hindi niya agad sinabi kay Jamie ang impormasyon. Sige, kumain na kayo nang wala ako. Gusto kong tingnan ng mabuti, sabi ni Robbie. Okay, sabi ni Jamie, na medyo nadismaya. Hindi ako marunong magbasa ng ganyang lengguwahe. Hihilingin ko kay Mrs. Ralston na kunin ang tanghalian para makakain ka habang nagbabasa ng mga dokumento, sabi ni Ellie. Binuhusan niya si Robbie ng tubig, eto, uminom ka muna. Huwag mong pagurin ang sarili mo. Salamat, Ellie, sagot ni Robbie. Tuloy ka na, huwag ka lang magutom. Sige, sabi ni Ellie. Aalis na sana siya, pero nakita ni Fifi ang larawan sa dokumento. Mommy, Mommy, sigaw nito. Agad na tinago ni Robbie ang dokumento at sinaway si Fifi. Fifi, huwag kang gumawa ng eksena. Fifi, you many? Reklamo ni Jamie. Nag-inarte ka rin noong nasa ospital tayo. Tinawag mo si Mommy at lumipad ka hanggang sa hagdanan. Wala kaming choice kundi ang habulin ka. Kailangan magtrabaho ngayon si Robbie, Fifi, para hindi mo siya maistorbo, malumanay na sabi ni Ellie. At dapat tahimik sa ospital, kaya huwag kang gumawa ng eksena sa susunod na pumunta tayo sa ospital, okay? Mommy, Mommy, tawag ulit ni Fifi. Sina Jamie at Ellie ay parehong nanlilisik, at ang loro ay walang pagpipilian kundi itago ang maliit na ulo nito sa ilalim ng mga pakpak nito. Hindi na ito naglakas loob na tumawag. Teka, kakasabi mo lang na tinawag din ni Fifi si Mommy sa ospital. Napansin ni Robbie na may mali. Kamakailan, sinanay niya si Fifi gamit ang mga larawan at video ng mommy nila. Para makilala ni Fifi ang mommy nila kung sakaling magpakita ito. Mas mahusay ang instinct ng hayop kaysa sa tao. Mas malaki ang tsansa nitong mapansin ang isang bagay na hindi natin ginagawa. Oo, nangyari yun noong nakaraang araw. Nasa emergency room ka at binibisita si Lolo. Si Ellie gusto rin siyang bisitahin, kaya sinamahan ko siya. Pagliko namin sa corridor, biglang si Fifi ay tumawag. Excited na kwento ni Jamie sa nangyari. We were lucky Mr. Kyle was there. Kung wala siya, we would have to look for it in the hospital, dagdag ni Ellie. Nang marinig yun, inutusan ni Robbie si Fifi, Fifi, halika rito. Hinayaan ni Ellie, lumipad si Fifi sa kamay ni Robbie. Hinimas ni Robbie si Fifi, tapos sinabihan si Jamie, Jamie, isara mo ang pinto. Napansin ni Jamie na seryoso si Robbie, kaya kinabahan siya. Mabilis niyang isinara ang pinto. Robbie, anong meron? Nag-aalalang tanong ni Ellie. Kinuha ni Robbie ang dokumento at itinuro ang larawan, tapos tinanong si Fifi, Fifi, ang taong nakita mo noong isang araw sa ospital. Siya ba yun? Mommy, Mommy, tumawag si Fifi, na nakatingin sa larawan ni Charlotte. Natarante sina Jamie at Ellie. Hindi nila naintindihan. Inilabas ni Robbie ang telepono at tiningnan ang video recording mula kagabi. May recording ito ng 72 oras bago ito automatikong madelete. May oras pa tayo, dapat kong makuha ang recording. Robbie, anong ginagawa mo? Tanong ni Jamie. Nakatingin sila sa paligid. Tumahimik kayo. Ipinakita ng telepono ang recording. Ipina-fast forward ni Robbie ang video.
Kung tama ako, mga 30 minuto na dapat pagkatapos ng hating gabi. Ipinakita ang video ni na Jamie at Ellie na yakap si Fifi, papunta sa emergency room. Mula sa anggulo ni Fifi, nakita nila ang isang pamilyar na figure. Nag-pause at e-zoom in ni Robbie. Si Mommy talaga. Si Mommy, sabay-sabay na sigaw ng 3 bata. 2 taon na ang nakalipas mula noong huli nilang makita ang mommy nila, at lumaki na silang lahat. Marami na silang bagong alaala, at nagbago na rin ang estilo ni Mommy. Pero kilala pa rin nila si Mommy. Sa nakalipas na 2 taon, lagi nilang pinapanood ang mga larawan at video ni Mommy. Kaya nakaukit na ang mukha ni Mommy sa isipan at puso nila. Lagi nilang maaalala si Mommy. Bumalik na si Mommy. Talagang bumalik na siya, excited na sabi ni Robbie. Nagpunta si Mommy sa ospital para bisitahin tayo. Dagdag ni Jamie, halos tumalon siya sa tuwa. Nakita talaga ni Fifi si Mommy sa ospital. Bakit nagtago si Mommy? Tanong ni Ellie. Punong-puno ng luha ang mga mata niya. Bakit hindi siya sumama sa atin? May mga dahilan si Mommy. Naintindihan ni Robbie. Pinalayas si Mommy sa kasal, kaya naiintindihan naman na ayaw niyang magpakita agad. Pero sumilip si Mommy sa ospital para makita kami, kaya nami-miss niya kami. Robbie, sabihin natin kay Daddy. Iuuwi natin si Mommy, suhestyon ni Ellie. At makakauwi na rin si Mrs. Berry. Ellie, bulong ni Robbie. Hindi natin masasabi kay Daddy ito. Bakit hindi? Tanong ni Ellie. Robbie, may tinatago ka ba sa amin? Tanong ni Jamie. Sabihin mo ang totoo. Nag-isip si Robbie. Hindi nagpakita si Mommy o pumunta sa atin. Dapat may dahilan siya. Hindi natin alam ang detalye, pero may mabigat siyang problema. At palihim siyang pumunta sa ospital para tingnan tayo. Ibig sabihin ayaw niyang malaman ni Daddy. Kung sabihin natin kay Daddy, magagalit siya. Mabuti ang pagsusuri mo, sang-ayon ni Jamie. Anong gagawin natin ngayon? Pwede nating kontakan si Mommy, sabi ni Robbie. Huwag nating sabihin kay Daddy. Actually, huwag nating sabihin kanino man. Sekreto natin ito, okay? Okay, sang-ayon ni na Jamie at Ellie. Sige, mag-lunch na kayo. Samahan ko lang saglit si Fifi. Pinatay ni Robbie ang surveillance app sa phone niya at pinakain si Fifi. Hinaplos niya ang ulo nito. Fifi, magaling ka. Gagantimpalaan kita. Gantimpala. Sigaw ni Fifi. Sige, magpakabait ka. Pagdating ng panahon, kakailanganin ka naming tumulong sa paghahanap kay Mommy. Pinainom niya si Fifi at aalis na sana nang bumukas ang pinto ng study room. Nagulat siya. Daddy, gising ka na. Oo, sagot ni Zachary, na nakasuot ng casual clothes. Kasama sina Ben at Bruce. Kumain na kayo, utos ni Zachary, na hinahaplos ang ulo ni Robbie. Okay, sabi ni Robbie, kasama si Fifi. Isasara na sana niya ang pinto nang makita niyang nakakunot ang noo ng daddy niya. Alam niyang seryoso ang problema. Hayaan mo na ako, sabi ni Ben, isinara ang pinto. Umalis si Robbie. Di ba sinabi ko sa iyo na huwag mong hayaan ang media at huwag mong hayaang magbahagi ng kalokohan? Bakit parang kumakalat ang chismis na parang sunog? Umalangaw-ngaw ang galit na boses ni Zachary. I'm sorry, Mr. Noct. Pinuntahan ko ito kaagad, ngunit hindi narinig ni Robbie ang iba pa, pero alam niyang may problema si Daddy. Pagkatapos basahin ang mga dokumento, nag-alala si Robbie na baka si Mommy ang nasa likod ng problema ni Daddy. Napakabata pa ni Robbie para maunawaan ang mga nangyayari sa mga matatanda. Pero, hiling ko kay Mommy at Daddy na bumalik sa dati at tumigil na sa pagtatalo. Galit na galit si Zachary sa loob ng study room. Kinuha niya ang ashtray at inihagis. Bang! Lumipad ang ashtray sa dingding at agad na naging mga lumilipad na shards. Nasugatan ang noo at leeg ni Ben dahil dito, at siya ay duguan. Gayunpaman, nanatili siyang nakayuko. Hindi siya naglakas loob na magsalita. Ang pagkikita ni Zachary kay Cynthia noong nakaraang gabi ay naging pandaigdigang balita. Lahat ng uri ng katawa-tawa na mga pamagat ay nagte-trend sa mga site ng media.
Naka-half na hubad si Cynthia. Mukha siyang takot na namumutla at nanginginig. Si Zachary naman nagpasada sa ibabaw niya at pinapanatili siyang ligtas mula sa itaas. Mukhang madamdamin silang dalawa at ang mga imahe sa internet ay nakakuha ng hindi mabilang na mga tao na naintriga. Isa ito sa mga trending topics. Nakuha pa ng ilang netizens ang mga photo wedding na kinuha nina Cynthia at Zachary noon. Inangkin nila na sina Cynthia at Zachary ang pinakaromantikong mag-asawa. Umabot sa pagsulat ng love story sa pagitan nila ang mga netizens. Ito ang pinakakatawa-tawang kwento kailanman. Sinabi nito na nabuntis si Cynthia bago siya nagpakasal at nanganak ng triplets. Kalaunan ay dinala niya ang mga bata sa nayon at nanirahan doon ng ilang sandali. Makalipas ang 4 na taon, muli niyang nakilala si Zachary sa H-City, at muli silang nahulog sa isa't isa. Isang makapigil hiningang kwento ng pag-ibig ang naganap. Low-profile wedding ang dalawa kung saan ang triplets ay may mga bulaklak at iniabot ang kanilang kasal sa singsing sa kanila. Pagkalipas ng 2 taon, nais ng mag-asawa na sumubok ng bago, kaya palihim silang pumunta sa isang silid ng hotel nang walang sinasabi kahit kanino. Walang katapusang ibinahagi ng media ang mga kwentong iyon at ipinares ang mga kwento sa mga larawan at video sa pagitan ng dalawa sila. Ang mga walang isip na netizens ay medyo inakala na iyon ang mga katotohanan. Iyon ay totoo lalo na para sa mga kababaihan. Nagsimula silang magpantasya tungkol sa pagpapakasal sa isang mayamang pamilya at nagpa-picture sa sarili nila bilang si Cynthia. Nais nilang makilala ang isang kamangha-manghang lalaki tulad ni Zachary at gugulin ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa kaligayahan. Ang balita ay mukhang walang iba kundi mga alingaw-ngaw, ngunit alam ng sinumang may kaalaman sa loob kung gaano ito kasama para sa Knock Group. Sinaktan ng Cinder Group ang Lindbergh Corporation at sinasalakay ng Lindbergh Corporation ang Cinder Group, lahat sa mundo ng corporation ay alam iyon. Ang Cinder Group ay nasa bingit ng pagdedeklara ng bangkrota, at walang nagligtas dito. Pagkatapos ay dumating ang bulong-bulungan tungkol sa kung paano ang panganay na anak na babae ng presidente ng Cinder Group ay nasa isang relasyon kay Zachary. Umabot pa ito hanggang na nagsasabi na ang kasal ay mula sa 2 taon na ang nakakaraan. Iyon ang naging dahilan upang isipin ng lahat na ikinasal silang dalawa ng sekreto. Kung tumanggi pa si Zachary na tulungan ang Cinder Group, siya ay target ng publiko. Makikita ng publiko si Zachary bilang isang aswang na nakaupo habang sinasalakay ng kanyang mahigpit na kaaway ang kanyang biyenan na kumpanya. Tatawagan nilang irresponsibleng duwag si Zachary, na natatakot sa Lindbergh Corporation. Ang bigat ng mga social at moral chain na iyon ay dudurog sa reputasyon ng pamilya Knock, na kanilang ginugol sa pagbuo ng henerasyon. Sila ay makikilala bilang mga duwag at walang pusong mga individual. Gayunpaman, kung tinulungan ni Zachary ang Cinder Group, epektibo siyang magdedeklara ng digmaan laban sa Lindbergh Corporation. Mula sa isang profesional na paninindigan, ang Knock Group ay hindi handa na harapin ang isang napakalaking gawain. May sakit pa rin si Henry, at si Zara ay nakikipaglaban para sa higit na kapangyarihan sa loob ng corporation. Si Zachary ay nabibigatan sa panloob at panlabas na mga banta, kaya iyon ay hindi ang panahon para labanan ang isang malakas na kalaban. Mula sa isang personal na paninindigan, walang paraan na sasalungat si Zachary kay Charlotte para sa kapakanan ni Cynthia. Siya ay palaging minahal si Charlotte, at awa lang ang naramdaman niya para kay Cynthia. Kaya naman, walang paraan na baguhin niya ang kanyang posisyon dahil lang sa nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Huwag ka po sanang magalit, Mr. Knock. Haharapin ko ito kaagad. Kahit anong gawin ko, aayusin ko ang usapin, saad ni Bruce. It's too late, sabi ni Zachary habang nakasimangot ng malalim, wala akong pakialam kung paano ako nakikita ng buong mundo. Ang mahalaga sa akin ay kung ano ang iniisip niya. Nagdulot na ng hindi pagkakaunawaan ang pangyayari kagabi, at hindi ako nagkaroon ng pagkakataong ipaliwanag ang sarili ko sa kanya. Ngayon, ang mga bagay ay naging mas masahol pa at alam ng lahat ang tungkol dito.
Ang bagay na ito ay umikot sa labas ng kontrol at kasama na ngayon ang kanyang pagmamataas at ang reputasyon ng Lindbergh Corporation. Hindi na ito tungkol sa kung payag ba siya patawarin mo ako. Naiintindihan, sagot ni Bruce, na nakayuko. Wala siyang lakas ng loob na magsalita. Kalimutan mo na yun. Hindi mo maiintindihan kahit ipaliwanag ko, sabi ni Zachary, na naiirita. Asikasuhin mo ang media. Naiintindihan. Lumabas si Bruce para asikasuhin ang problema. Kakilakilabot na ang sitwasyon, pero kung hindi sila kikilos agad, mas lalala pa. Ang magagawa lang ni Bruce ay magtrabaho ng mabilis para mabawasan ang pinsala. I'm sorry, sabi ni Ben, na nahihiya. Alam kong masama ang lahat, at hindi ko itatanggi ang responsibilidad. Pero hindi ako sapat na makapangyarihan para labanan ang may sala sa likod nito. Nalaman mo na ba ang salarin? Tanong ni Zachary. Naiintindihan niya na hindi mahina si Ben o tamad. May mga bagay lang na hindi kayang ayusin ni Ben. Malamang na si Miss Noct, sagot ni Ben. Lahat ay tumuturo sa kanya bilang mastermind. Baliw siya, ungol ni Zachary. Isa sa panganib niya ang buong Noct Group para lang sa pera at kapangyarihan. Gayun din, sabi ni Ben. Tinatawagan ako ni Taylor nitong nakaraang 2 araw. Gusto kanyang makausap. Pakiramdam ko. Hindi na naituloy ni Ben ang sasabihin niya. Nakatingin lang siya kay Zachary. Naghihinala ka bang si Blackwood ang nasa likod ng nangyari kagabi? Naalala ni Zachary ang nangyari kagabi. Maraming kakaiba. Maganda ang tolerance niya sa alak, kaya hindi siya dapat mahilo sa kaunting alak na yon. Wala siyang malay ng mahigit 10 oras. Hula ko lang yun. Walang ebidensya, dagdag ni Ben. Bukod pa, hindi naman mukhang gagawa ng ganoon si Miss Blackwood. May balita na ba galing sa ospital? Tanong ni Zachary. Stable na si Mr. Henry, sagot ni Ben. Pero ang mga tauhan ni Miss Noct ay umiikot at sinusubukang pumunta sa kwarto. Madalas makipag-ugnayan si Miss Noct kay Mr. Spencer para malaman ang kinaroroonan ni Mr. Henry. Ihanda mo ang sasakyan. Pupunta tayo sa ospital, utos ni Zachary. At tumawag ka sa opisina. Magkikita tayo ng 4:00. Naiintindihan. Nagpalit ng damit si Zachary bago siya bumaba. Kumakain ang mga bata sa dining room. Daddy, halika, kumain ka na, bati nila. Busy si Daddy, sabi ni Zachary, at niyakap ang mga bata. Magpakabuti kayo at kumain ng maayos bago kayo pumasok sa klase, okay? Hindi ako makakapaglaro sa inyo ngayong weekend, pero dadalhin ko kayo sa ibang bansa pagkatapos ng trabaho ko, okay? Daddy, kailan natin mabibisita si Lolo sa ospital? Tanong ni Jamie. Pagkalipas ng ilang araw, sagot ni Zachary. Ihahatid ko kayo minsan. Gumaganda na ang kalagayan niya. Pwede ba kaming mag-mall mamayang hapon? Tanong ni Robbie. Naiinip na kami. Ano naman ang nakakatuwa sa mall? Nag-alinlangan si Zachary. Nasa delikadong sitwasyon sila, at lalala pa ang mga bagay kung may mangyari. May malaking playground ang Grand Plaza, at maraming aktibidad, sagot ni Robbie. At may malaking Lego City. Oo, at maraming laruan, dagdag ni Jamie. Sige, kayong tatlo. Magpuprotesta na sana si Ellie nang sikuan siya ni Jamie. Bakit mo ako tinutulak? Tanong ni Ellie. Okay, sabi ni Zachary. Hindi tama na nakakulong lang ang mga bata sa bahay. Ihahatid kayo ni Marino, pero kailangan ninyong makinig sa kanya. Huwag kayong masyadong tatakbo, naiintindihan. Got it. Don't worry, sabi ni Robbie. Oo, pwede na tayong lumabas at maglaro. Sabi ni Jamie. Kailangan ko nang umalis, sabi ni Zachary. Hinahaplos niya ang ulo ng mga bata bago umalis. Maya-maya, nagpakpak si Fifi, Mommy, Mommy. Lumingon si Zachary. Nakita lang niya si Jamie na pinapakain si Fifi para hindi ito masyadong magsalita. Hindi na ito inisip ni Zachary. Nagmamadali siyang sumakay sa sasakyan. Mabilis na natapos ng 3 bata ang kanilang tanghalian. Pagkatapos noon ay dali-dali silang umakyat sa hagdan para magpalat ng damit. Walang ibang tao sa kwarto, kaya hinila ni Jamie si Robbie at mahinang nagtanong, Robbie,
sinadya mo bang sabihin na gusto mong lumabas para ihatid mo kami para hanapin si Mommy? Yeah, sagot ni Robbie habang tumatango. Magandang balita iyan. Tuwang-tuwang tawag kay Ellie, akala ko gusto mo lang talagang lumabas para maglaro, na nakakainis kung paano mo pinapahirapan si Daddy kapag sobrang abala siya. Ngayon naiintindihan ko na ikaw lang ay sinusubukang gumawa ng pagkakataon para hanapin natin si Mommy. Ito ay hindi isang madaling gawain, sabi ni Robbie na nakakunot ang noo. Ang mga bodyguard ni Daddy ay mas matalino kaysa kay Lolo at mas kilala nila tayo. Dapat tayong magtulungan at kumilos ng tayo ay nasa daan. Kailangan nating tingnan kung makakatakas tayo. Kung iyon ay hindi pwede, kayong dalawa ang magtatakip sa akin habang ako ay lumalayo. Sinusubukan mo bang tumakas mag-isa para hanapin si Mommy? Galit na pinutol ni Jamie bago siya tumutol. Hindi, ginagawa mo iyon sa lahat ng oras. Exactly, we want to see Mommy, too, reklamo ni Ellie na nakapout. Hindi ngayon ang oras para makipag-away sa isa't isa. Dapat tayong manatiling nagkakaisa, apurahang sabi ni Robbie. Si Mr. Marino at ang iba ay magaling sa kanilang mga trabaho. Baka hindi ako makawala ng mag-isa, kaya ang pagsasama sa inyong dalawa ay tama lang gawin itong mas malamang na ang sinuman sa atin ay makatakas. At saka, I am just testing the waters. Kung hindi tayo makalusot, pupunta tayo sa Grand Plaza as planned. Siguro si Mommy, pupuslit na bumisita sa atin tulad ng ginawa niya noong huling pagkakataon. Okay, susundin namin ang iyong pangunguna, sabi ni Jamie na walang gana. Hindi siya natuwa sa arrangement na iyon, pero kailangan niyang makisama upang makamit ang kanilang pangunahing layunin. Kung may pagkakataon kang gawin iyon, kailangan mo kaming isama para puntahan si Mommy, okay? You're not allowed to sneak away and see her on your own, nakasimangot na sabi ni Ellie. Seryoso siya nang sabihin ng mga katagang iyon. Got it? Saad ni Robbie habang tumatango-tango. Sige, magmadali na tayong magpalat ng damit. Makalipas ang 20 minuto, kumuha si Marino ng 8 bodyguard para ilabas ang mga bata. Isang Rolls Royce ang sumugod sa unahan, na may isang jeep na nakasunod malapit sa likuran. Nasa loob ng Rolls Royce si Marino kasama ang mga bata. Nakabantay siya at lalo siyang naging alerto dahil siya ay nag-aalala tungkol sa isang bagay na mangyayari. Naiintindihan naman iyon dahil napagsabihan lang si Ben noong araw na iyon at nasugatan. Kung magkamali ako, malamang naparusahan ako ni Mr. Knock sa pamamagitan ng pagpapahabol sa akin sa mga babae. Mas masahol pa iyon kaysa kumuha ng bala. Mr. Marino, napakakulong sa kotse. Buksan natin ang mga bintana para makalanghap tayo ng sariwang hangin, pakiusap ni Robbie. Natural, palusot niya lang iyon. Okay, pero kailangan mong bantayan si Fifi. Huwag mong hayaang lumipad ito, paalala ni Marino bago siya gamulong pababa ng bintana ng kaunti. Nagpalitan ng tingin sina Robbie at Jamie. Bumaba si Jamie mula sa upuan at hinila si Marino habang nagre-request, Mr. Marino, balita ko expert ka sa martial arts. Sabay tayong mag-practice. Mr. Jameson, mag-practice tayo pagka-uwi natin, mabilis na sabi ni Marino. It's not convenient to do so in the car. Ayos lang, pwede kang magpakita ng kaunti. Ah, Fifi. Naputol ang mga salita ni Jamie sa pagsigaw ni Ellie. Bago pa man makapag-react ang sinuman dito, lumipad na palabas si Fifi sa pamamagitan ng bintana. Fifi, Fifi ko, sigaw ni Ellie. She sounded heartbroken and was throwing a tantrum while shouting, ihinto mo ang sasakyan. Ako ay gusto kong hanapin si Fifi. Palihim na napabuntong hininga si Robbie sa pagtataka. Sus, magaling talaga umarte sina Jamie at Ellie, naku, pati si Fifi. Ihinto ang sasakyan, agad na utos ni Marino. Sinubukan ni Ellie na bumaba ng sasakyan nang huminto ang sasakyan. Agad siyang pinigilan ni Marino at ipinaalam, Miss Ellie, huwag kang pumunta. Hahabulin ng mga tao ko ang ibon. Hindi mangyayari yon. Matatakot si Fifi kung wala tayo doon, sabi ni Jamie sa tono ng pag-aalala, ibaba mo na tayo sa sasakyan.
Ano kung ang ilang mga ligaw na hayop ay kumain kay Fifi? Magpakabait ka, Mr. Jameson. Hindi ligtas dito, mabilis na sabi ni Marino, may susundo kay Fifi, at hahabulin nila, at tiyak na ibalik ito. Hindi, gusto kong hanapin si Fifi ko. Fifi ko, mukhang nag-aalala si Ellie kaya napaiyak siya ng malakas. Umalangaw-ngaw sa himpapawid ang matalim niyang boses. Kabanata 860. Let me go. Let me go, reklamo rin ni Jamie. Halos sumabog na ang ulo ni Marino sa ingay ng dalawang bata. Biglang bumukas ang pinto. What's wrong? What happened? Nag-aalalang tanong ni Kyle. Mr. Kyle, lumipad si Fifi, hikbi ni Ellie. Gusto kong hanapin siya, pero hindi kami pinayagan ni Mr. Marino. Sasabihin ko kay Lolo at Daddy. Sasabihin ko na binubuli tayo ni Mr. Marino. Ha, sabi ni Marino, hindi kita binubuli. Nag-aalala lang ako na magkakagulo kayo. Seryoso, Marino, bakit mo pinapaiyak ang mga bata? Galit na sabi ni Kyle. Kung malaman ito ni Mr. Nock, papaluhudin kanya ng 3 araw at gabi. Ako, sabi ni Marino, na naiiyak na. Hahanapin ko ang ibon. Hintayin niyo ako sa kotse. Hindi. Gusto naming hanapin si Fifi. Bumaba si Ellie, umiiyak. Pinigilan siya ni Marino, pero bumaba rin si Jamie. Tumakbo ang dalawa sa magkaibang direksyon. Huwag kayong tatakas. Mga bata, mabilis na tinawag ni Marino at Kyle ang mga tauhan nila para habulin ang mga bata. Habang nagkakagulo, tumakas si Robbie at sinundan ang daan papunta sa Northridge. Lumipad si Fifi papunta sa Northridge Villa. Nagdasal si Robbie na makita niya si Mommy. Sasabihin niya na silang tatlo ay nami-miss nila si Mommy, at hindi nila ito nakakalimutan. Sasabihin niya na silang lahat, pati si Daddy, ay naghihintay kay Mommy. Nasa Northridge si Charlotte, nakaparada ang pilak na Rolls Royce. Nakaupo si Charlotte sa sofa, na may kausap sa telepono. Huwag kang mag-alala, aasikasuhin ko ta. Hindi mo kailangang sumama, mahal kong kapatid. Kaya ko ta ng mag-isa, sabi ni Charlotte. Sige, nakuha ko. Pagkababa ng telepono, tiningnan ni Charlotte ang dyaryo. Pati ang pahayagan ay naglalathala ng balita tungkol kina Zachary at Cynthia. Ang mga taon ng paghihiwalay, at ang pag-aalaga ng babae sa 3 bata, kung paano sila nagsama ulit at nagpakasal, ang mga bata ang nagdala ng singsing. Bakit parang pamilyar? Parang napanaginipan ko na ito. Pero bakit si Cynthia ang babae? Anong nangyari? How shameless! He actually shared something so embarrassed with the public, sabi ni Morgan. Hindi, sabi ni Lupin. Hindi makikinabang ang Knox sa balitang ito. Nasa huling pa na ang Cinder Group pagkatapos nating salakayin. Humingi ng tulong ang Blackwood sa Knox pero walang nangyari. Ngayon na lumabas na ang balita, mahirap nang magbulag-bulagan ang Knox. Sinasabi mo bang ginagamit ng Blackwoods ang chismis para pilitin ang Knox? Sabi ni Morgan. Ibig sabihin ba nito, ang Blackwoods ang may sala sa nangyari kagabi? Posible, sabi ni Lupin. Pero hindi mahalaga kung sino ang nagplano. Ang masamang tao na yon ay hindi karapat-dapat ng kapatawaran. Eksakto, sabi ni Morgan. Hindi siya maakit kung naging tapat siya. Ang panloloko niya ay nagpapatunay na hindi siya mapagkakatiwalaan. Tapos na ba kayong dalawa sa pagyayapyap? Malupit na sabi ni Charlotte. Tumahimik ang dalawang babae at napayuko. Inimbitahan niyo ba ang lahat? Tanong ni Charlotte. Oo, sina Jeffrey Judd, Olivia Payton, at ilang miyembro ng pamilya Wind ay naghihintay sa hotel, sabi ni Lupin. Then let's go, utos ni Charlotte. Sumakay ang mga babae sa kotse. Papaandar na sana ni Lupin ang sasakyan nang may makita siyang loro sa rearview mirror. Miss Lindbergh, tingnan mo.